Balita ako. Gusto mo din matuto How to Wheelie 101. Ano nangyari? Parang na-stuck. Gusto nyo din ba matuto mag-wheelie? O gusto nyo... sa bagay, kung i-click nyo tong video na to, ibig sabihin gusto nyo matuto mag-wheelie. Diba? So, yung wheelie kasi, para sa akin, sa fixed gear, iba siya kasi more on control and balance. Tsaka, most likely mindset. So, turo ko yung wheelie sa inyo ng 3 easy steps or 4 easy steps. Diba? Buti nakahanap ako ng spot. Mainit ngayon kasi nagsushoot ako pagka umaga hanggang tanghali para wala masyadong tao. Para nakapagsalita ako. So, ako nga pala si Tino. Tuturo ko sa inyo yung wheelie. So, pinakamadali para makuha nyo yung position. Ito, step 1 to Hanap kayo ng pader or something na mahahawakan nyo. Kasi, importante makuha nyo muna yung foot position, then, yung posture ng katawan, so yung likod, tsaka yung puwet. Importante kasi pag nagwiwili kayo sa fixed gear, constant yung pag-ikot ng crank o yung pedal. So, pinaka-madali or efficient way na magawa nyo siya is sakay kayo sa bike nyo, hanap kayo ng pader or something na mahahawakan, or pwede rin sa kaibigan nyo, hanap kayo ng tropa. Then, yun ang step 1, hanap kayo ng pader. Step 2, kailangan yung crank position nyo is katulad ng sa fakie na tinuro ko, kailangan nasa dominant position. What I mean by dominant is nandun siya sa position na kayang malakas yung paa nyo. Kumbaga, so to speak na kailangan mapapadyak nyo siya. So, kung ano sa tingin nyo yung paa nyo na malakas pumadyak para mapaangat nyo yung harap, na parang, kunwari ako, kanan ang nasa right foot forward, so meaning kanan ang nasa harap na paa, kaliwa nasa likod kasi mas malakas yung kanan ko pang padyak ng pedal. Yun ang unang initial na step ko para ma-pop siya, para mapataas. So yan, mapaangat. Gagawin nyo lang, hawak kayo, then kailangan yung posisyon nyo komportable. So, paangatin nyo siya. Then, pag nakaangat na, doon nyo na makakukuha kung paano nyo gagawin yung sa kanan yung likod nyo, yung posture, then yung puwet. So, saddle position, kailangan hindi kayo atras. Then, foot position, kailangan pag actual na, kailangan tuloy-tuloy na siya. So, yun yung step 1 tsaka step 2. Step 1, hawak kayo ng pader. Step 2, tuloy-tuloy yung crank. Then, step 3, i-practice nyo lang ng tuloy-tuloy. So, parang ganun lang man talaga kasimple yung wheelie. Mabibigay kong tips is walang iba kundi practicein nyo ng practicein. May mga times din na bumagsak ako. So, ilalagay ko yung video na bumagsak ako sa Intramuros. Then, yun. So, sa mga tips ko, so para sa akin, itong right foot ang nasa harap. Kasi yun yung magbibigay sa akin ng initial na pag-angat. Diba? Wag na kayo tumigil, nasimulan yun eh. Ang mga importante na lang na kailangan nyo tandaan is kapag yung handlebar nyo ay lumiliko, kukontrahin nyo siya ng kamay nyo kung saan siya napupunta. Then, yung balance naman, ang mabibigay kong tip, ito sa lahat ng nakakasama ko, binibigay kong tip. Pag marunong na kayo mag-wheelie ng two-hand, nagagawa nyo na siya ng let's say 5 second, 10 second, napakaganda na nun, bitawan nyo yung kaliwang kamay or kanan na kamay. Anything na pwede nyo bitawan kung ano yung komportable kayo, bitawan nyo. Like, mag one hand na agad kayo. Kasi, eto sa akin lang ta. Sa experience ko, nung natuto akong mag-wheelie ng one hand,
sobrang bihira na ako mag-wheelie ng two-hand kasi mas maganda yung balance na magagawa nyo. So, yun lang. Then, ano pa ba? Ratio. Importante na yung ratio nyo ay hindi ganun kabigat para sa inyo, hindi rin ganun kagaan. So, pwede kayo mag-start sa mga light ratio na 48-20. Para sa akin, maximum na yun ha. Sobrang gaan na nun para mapaangat nyo yung bike. Then, pwede kayo kung sa 48-20 kasi dun yung mapapaangat ng madali yung bike nyo. Then, pagka nasasanay na kayo, pwede nyo na siyang ibaba over the days na natututo kayo. So, yun, pwede nyo nang isanay na ibaba yung ratio nyo kung masyadong mabilis yung spinning. I mean, kung masyadong spinning na yung cadence nyo, yun, pwede nyo nang ibaba yung ratio sa mas komportable. So, para sa akin kasi, komportable yung ratio ko ngayon na 44-16. Hindi siya ganun kagaan, hindi siya ganun kabigat. Ayoko rin ng masyadong mabigat na ratio. Ayoko rin ng masyadong magaan kasi hindi siya komportable, men. Pero, yun, nabigay ko yung mga masasabi ko. Practicein nyo lang. Ano pa ba? Wait lang. Sa totoo lang, ang init dito sa spot na napili ko pero komportable mag-shoot. Foot strap, napaka-importante. Over the time, i-practice nyo siya sa labas. Okay lang yun, magpaka-jempoy kayo, mag-wheelie kayo sa labas kasi dun yung matututo paano mag-swerve. Swerve ba? Or yun, paano mag-swerve ng wheelie, paano siya palikuin, mag-wheelie ng paaliwa na umaandar, mag-wheelie kayo ng pakanan, mag-wheelie ng paikot. Practicein nyo lang. Shoutout kay Fixie Fred. Solid kasi nawi-wheelie mo yung low. Then, yun lang talaga. I-practice nyo ng i-practice. Gawin nyo lang kahit saan. Yeah, mag-enjoy kayo. Salamat. Ang init, tol. Practice na ako. See me winning like you're playing with a cheater. Back of my lane, all the lanes criticizing all my David Blaine. All my David Blaine. All my David Blaine. See me winning like you're playing with a cheater. Back of my lane, all the lames criticizing all my David Blaine. All my David Blaine. All my David Blaine. I keep it short with my intros. Got walls in front of your windows. This is the sound of a wizzy ghost schizo. It's so unexplainable info. The wind blow, no spells on my pencil. My verse is cursed into your mental. Get your wild and out and I do it so gentle. Smoke, smoking papers. Smoke, smoking enemies. You wanna blow my high? No, I don't want to commit no felony.